Itong panukalang anti-political dynasty, mas malaki ang tsansa na umusad matapos suportahan ng Malacanang itong bill. Si Senator Pangilinan naman, aminadong hindi magiging madali ang pagpasa ng anti-political dynasty bill. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo J. Galvez. Mas malaki ang tsansa na umusad ang panukalang anti-political dynasty kasunod ng pahig ng Malacanang na sinusuporta nito ang pagpasa ng naturang batas. Itong nakikita ni Senator Bam Aquino na aminadong bahagi rin ng political family. Ayon kay Aquino, bago lumabas ang anunsyo ng palasyo, inakala niyang mahirap pa rin maipasa ang panukala kahit nakapaghain na rin sila ng sariling version. Sa tanong naman na oras na para sertipikahan bilang urgent ang anti-political dynasty bill, sinabi ng senador na bagamat positibong simbolo kung ideklarang urgent ang panukala, hindi pa ito kinakailangan sa ngayon. Umaasa si Aquino na sa unang bahagi ng susunod na taon ay may lalabas ng committee report ng bill para masimulan na ang deliberasyon. But magandang simbolo siya na nais na siyang makita ng administrasyon na mapasa. So yes, if it's certified urgent, that would be very welcome. Pero hindi siya necessary at this point. In fact, wala pang committee report, no? So sa pagkakaalam ko, may ilang version naman na na-file dito sa Senado, and it will be the committee of Senator Lacson who will be hearing this. So we're expecting that by next year, by early next year, may committee report na ito at pwede na itong simulan na iproseso dito sa Senado. Kahit ako, di ba? I mean, I belong to a political family as well. How confident are you na this time, Gulo? May mga batas kasi na the time has come eh. Di ba? Ang panahon po niyan, 1987, kasi yun yung nasa konstitusyon natin. And for the past 38 years or 39 years, hindi ho yan na-aksyonan ng Senado at Kongreso. Isa yan sa mga matagal na dapat na-aksyonan, nakalagay yan sa saligang batas natin pero hindi inaksyonan ng mga legislador. So ngayon po na may mga nag-file na pag-uusapan ng taong bayan, nasa gitna tayo ng isang napakalaking skandalo, baka nga po ang kailangan natin ngayon, mga reforma na talagang matitindi. At Aminado naman si Senator Kiko Pangilinan na hindi magiging madali ang pagpasa ng anti-political dynasty law, lalo na't 4 na dekada na itong nakabinbin. Bagamat matagal nang nakabinbin, nanawagan ng senador na suporta ng mayorya sa Kongreso ang pag-usad ng bill kasabay ng pagsabing umabot na sa committee report ng panukala at dapat nang isulong para sa plenary deliberations. Kung madali yan, bakit 40 years na wala pa? Diba? So, mahirap. So, we'll see. Again, tayo, we support it. Diba? Ako, ay wala namang kaming political dynasty. No? Ako lang ang politiko sa pamilya namin. Ayun. So, we support it. We believe the Constitution mandates it. And therefore, we are obligated by the Constitution to craft and pass and enact an anti-dynasty law. Git pa ni Pangilinan, may 10 petisyon na nakabinbin sa Korte Suprema na umihiling na ideklarang taliwas sa konstitusyon ng political dynasties. Dapat na niyang pag-aralan at pagdesisyonan ito ng mga maestrado. Siguro pag-aralan ng Supreme Court kasi merong if I'm not mistaken, around 10 petitions before the Supreme Court on to declare political dynasties as contrary to the Constitution. No? So that is another sabihin na natin track na mag-rule ng Supreme Court kung ano ang definition ng political dynasty in the cases that are pending before them. Nagawa naman nila ng ruling sa ibang mga bagay na sabi nga nila, the Constitution is what the Supreme Court says it is. Isang justice ng US Supreme Court yan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J. Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.